Ako si Carlo, nais kong ikwento sa inyo ang karanasan ko sa isang tomboy. Noong ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo, madalas na akong mapatambay kasama ang tropa. Kung minsan ay sa bilyaran at minsan naman ay inaabot na ng hating gabi sa inuman. Malaya kong nagagawa noon ang aking gusto dahil lengguhan lang naman ako kung umuwi. Nagbo-boarding house kasi ako noon. At isa pa, kahit na napapatropa ako, hindi ko naman napapabayaan ang aking pag-aaral. Hindi nga lang mataas ang grado, pero hindi naman bumabagsak. Doon sa inuupahan kong bahay noon. Doon na rin ako nagkaroon ng mga katropa. Halos palagi kaming nagkakasama-sama doon ng iba pang mga estudyante. Madalas din noon ang inuman. Halo-halo na kami doon. May babae, lalaki, bading at tomboy. Naalala ko noon, third year college na ako noon. Nagkaroon ng bagong uupa doon katabi ng unit na inuupahan ko. Isang freshman at ito ay isang tomboy. Hindi nagtagal ay naging katropa na din namin yun. Tomboy siya pero sobrang ganda niya at sobrang ganda din ng pangangatawan niya. Kaya naman sobrang dami ding nanggigigil sa kanya na mga estudyante doon sa unit namin. Hindi nagtagal ay nakakasama na din namin siya mag-inom. Banibiro nga palagi ng tropa na wag na lang siya maging tomboy at liligawan na lang daw. Tapos nagkakatuwaan na lang. Noong gabing nagiinom kami ay naitanong namin sa kanya kung bakit siya naging tomboy. Bigla niyang sinabi na hindi naman daw talaga siya tomboy noon. Nagkakagusto na daw talaga siya sa babae noon pero hindi siya tomboy. At nang tumagal na ay nagkakaroon na ng tama yung tomboy. Kaya naikwento na nito ang dahilan kung bakit talaga siya nagpaka-tomboy. Meron daw kasi siyang naging boyfriend noon. Halos 1 taon din daw sila. Sobra nada siyang napamahal doon. Tapos bigla siyang hiniwalayan. Hiniwalayan daw siya ng lalaki dahil hindi daw yun nakakascore sa kanya. Nakakascore naman daw pero half body lang tsaka hawak-hawak lang daw. Ang pinakamalalim na daw noon ay yung pagtikim-tikim lamang sa kanyang pinakaiingat-ingatan. Pero hindi niya ito pinapayagang makapasok, halos 1 taong din daw na ginagawa nila yon. Kaya siguro nagsawa na din ang lalaki at humanap na lang ng iba. Sobra daw nasaktan ang tomboy na yon. Napamahal na daw kasi siya doon. At isa pa first boyfriend niya daw yon. Kaya naman dinamdam niya yon ng sobra. Kaya pinili na lang nito na magpaka-tomboy na lang. Hanggang sa lumipas na ang ilang buwan ay talagang naging close na kami. Madalas nga noon ay pinupuntahan ako nung tomboy sa boarding house ko para makipag-inuman sa akin. Wala kasi akong kasama sa room ko sa boarding house. Kaya madalas palaging natambay doon ang tomboy. At isang gabi, gabing hindi ko malilimutan. Nagiinom kaming dalawa noon ng tropa kong tomboy sa room ko. Weekend kasi noon. Hindi ako umuwi noon sa amin tapos yung tomboy hindi din umuwi. Kaya kaming dalawa lang ang tao noon sa unit. Habang lumalalim noon ang usapan namin, ay pareho na din kami tinatamaan. Habang nagiinuman kami noon, napagkwentuhan namin ang mga ginagawa nila nung ex niya noon. Kaya naman biglang nalipat ang aming usapan sa mga kwentong kalibugan. Sabi ko pa noon di ibig sabihin pala matagal-tagal ka na din hindi nadidiligan. Ang sagot naman sa akin nung tomboy oo daw matagal na nga daw. Pero nakakapagsarili naman daw siya. Dahil sa mga kwentuhan naming iyon ng tomboy, ay talaga namang nag-init na ako ng husto. Libog na ako nung mga oras na iyon. Hindi ko maisip noon na tomboy siya. Dahil sobrang ganda talaga nito kahit tomboy siya. At galit na din noon ang aking alaga. Kaya naman bigla ako napasabi sa tomboy na, ibig sabihin pala birhen ka pa din? Sagot nito sa akin ay oo. Kinakamay lang daw niya pero hindi niya ipinapasok. Pero nasasarapan naman daw siya. Dahil sa sagot nung tomboy na yon sa akin ay lalo na nga akong nalibugan sa kanya. Hanggang sa maya-maya ay napansin nito na lumalaki ang aking alaga. Sabay sabi ko na, ginalit mo kasi
At sabay sabi nito na totoo ba yan? Sabi ko naman ay, bakit hindi mo hawakan para malaman mo kung totoo? At sa mga oras na iyon ay talagang libog na ako. Alam ko noon na libog na din ang tomboy na yon. Kaya naman hindi nagtagal ay hinawakan na nga ng tomboy ang aking alaga. At dahan-dahan na nga nitong hinimas-himas ng paulit-ulit. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ito. Hanggang sa nag-init na kami ng husto at bigla nitong hinubad ang aking pang-ibaba. Dahan-dahan nitong inihahagod ang mainit-init nitong dila sa aking alaga. At maya-maya ay dahan-dahan na nga nitong isinubo ang aking alaga. Halos ay mapasigaw ako noon sa sarap. Pakiramdam ko ba noon ay lalabasan kaagad ako dahil sa sobrang sarap. At hindi nagtagal ay pareho na nga kaming walang saplot. At ako naman ang umibabaw sa kanya. Dahan-dahan ko siyang niroromansa. Dahan-dahan kong inihahagod ang aking dila sa dalawa nitong malulusog na melon sa baylames dito. At dahan-dahan kong inihagod pa ibaba hanggang sa nakarating ako sa napakasariwang hiwa nito. Talaga naman fresh na fresh pa. Talaga namang napaungol yung tomboy na yon sa paglapat ng aking dila sa hiwa nito. Paulit-ulit kong diniladilaan ang hiwa nito hanggang sa ito ay labasan. At dahil nga sa sobrang kalibugan nito, ay talaga naman nag-enjoy na nga ito. Kaya naman dahan-dahan kong ipinasok ang aking alaga sa hiwa nito. Kaya naman napasigaw at napaungol ang tomboy dahil sa sakit na may halong sarap. Kaya naman itinuloy-tuloy ko lamang ang pagbayo ko sa napakasikip at fresh na hiwa ng tomboy. At hindi rin nagtagal ay nakaramdam na kaagad ako na malapit na akong labasan. Pakiramdam ko ba noon ay nakakailang bayo pa lamang ako ay lalabasan na kaagad ako. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam noon. Siguro ay mas mabilis ako labasan kapag mga ganong pangyayari. Kaya naman nung nakaramdam ako na malapit na akong labasan ay bigla kong sinabi sa tomboy na malapit na. Kaya naman bigla ko itong hinugot at sabay ipinalabas ko ang dila nito at doon ko ipinutok sa mukha niya. Talaga namang napakasarap sa feeling noong mga oras na yon. Dahil sa pangyayaring iyon ay tila ba nagustuhan ng tomboy. Kaya naman makalipas ang ilang araw ay may nangyari na naman sa amin. Halos gabi-gabi ay pumupunta sa room ko yung tomboy na yon. Kaya naman halos gabi-gabi ay may nangyayari sa amin. Kumbaga friends with benefits lang kami. Halos 1 taon din kami nung tomboy na yun na naging friends with benefits. Nung nag-second year kasi siya lumipat na siya ng school. Kaya doon na din natapos ang aming pagiging magkaibigan.